mall. Kaya kami po ay nasa isang mall at ang misa po ay 10:30, tapos ang feast po ay 11:30. Kaya kanina si Ate Virgie ay tumatawag na at tinatapos ko yung aking talk. At so far naman, mabuti naman umabot. Welcome po ba ako sa lahat ng mga nandito? Salamat naman. Okay. At tayo po ang pinag-uusapan natin ay BEC. Ano na nga ang ibig sabihin ng BEC? Basic Ecclesial Community. Yan po ay maraming mga transition. May mga basic church community at marami pang ibang mga naging transition. Ayon po sa history po ng Second Plenary Council ng Pilipinas. Ayan, okay. At ngayon po, dahil alam kong nasa fiesta mode kayo, mag-share lang po ako ng konti. Okay lang po ba? Ayan. So, ang ating pong simbahan, the Universal Church, doon po kasi galing yung okay lang po ba na wala rin yung tugtog? Yan. Okay. Doon galing yung ating basic ecclesial community at hindi tayo pwedeng mawala. Ay gusto ko lang pong i-test ang inyong utak kung gumagana pa ngayon. Sino po ang marami? Ang Pope or ang mga obispo or cardinal? Sino ang marami? Sino ang marami? Mas marami ba ang Pope kaysa sa mga kasalukuyan nating mga obispo or cardinals? Siyempre mas marami ang mga cardinals and bishops. Tama ba? Bakit mas marami? Ilan ba ang Pope? Isa lang. Ayan. Kaya sa hierarchy, ito po ay pyramid in shape. Isa lang yung Pope, yung head natin dito, Vicar of Christ here on earth. Tapos sumunod po yung mga cardinals, di ba? Si Cardinal Tagle ay isa po doon sa bumubuo. No, ang tawag din po sa kanila, pwede natin sabihin, Church Magisterium. Ang Church Magisterium ay binubuo ng Santo Papa at saka yung mga Katolik niya pong mga cardinals. Ang Church Magisterium, yan po ang nagpoprotekta at yan po ang nag-i-interpret ng ating pong tinatawag na Catholic teaching. Dahil ang Church Magisterium ang tinatawag po natin na official teaching of the Church. Kaya po, sila po yung sinusunod natin at nire-respeto, tinatanong, kinukonsulta pagdating po sa church teaching. Okay, under the cardinals or bishop, sa ilalim niyan, merong mga pari. Tama ba? Sino mas marami? Mga pari o yung mga obispo? Mas marami ang pari. At under ng mga parish priest ay ito ng laity o tayong laiko. Tama po ba? Sino mas marami? Pari or laiko? Ayan. Hello! So, mga kapatid, bakit natin ginagawa ang basic ecclesial community? Kasi kinakailangan tayo po'y magbuklod-buklod dahil yung Pope, alam natin ang Pope is buklod na ang Pope. Solid siya. Bago siya maging Santo Papa, alam po natin, nasa kanya na yung kaalaman, kabanalan, at nasa kanya po yung kapangyarihan. Ay, kumpleto na siya. Amen? Yung sa baba, cardinals, mga bishop, iilan lang yan, pero sila po yung buklod na rin. Pag pinatawag ang lahat ng mga cardinals and bishop, buklod na sila. So, ibig sabihin, organized na po sila. Meron na silang system, may kaayusan sila. Amen? Pag pinatawag mo ang lahat ng mga pari sa buong diocese sa Limbawa, sila din ay organized na. Amen? O kasi pag pinatawag mo lahat ng mga pari, buklod na rin sila. At alam na rin nila ang kanilang direction. Diba? Kung anong direction ng Santo Papa, yun ang direction ng buong simbahan, dadaan sa obispo, tapos dadaan sa mga kaparian, at organize ang mga pari dyan, lahat dyan sama-sama because one Catholic, Apostolic, and Holy Church. Yan tayo eh. Pero yung laiko, tayo, laity, tayo yung pinakamarami. Kasi isang pari lang tayo, pero thousand of people. Ang problema,
council na tayong mga laity o tayong mga laiko ay i-organize sa pamamagitan ng maliliit na mga bukluran ng tawag. Tama po ba? Yan. So maliwanag po ba sa atin yan? Ano ang purpose? Bakit tayo kailangang buklurin? Yan. Bakit? Kasi unang-una, tayo ay kinakailangang gumagalaw ng may kaayusan. Ano yung kaayusan na yun? Tayo po ay gumagalaw sa dapat nating igalaw ayon sa pananaw ng ating simbahan. Yung tinatawag na Christian life. Yan. Kaya po sa ating paggalaw, meron po tayong tinatawag na theological virtues, 3. Gumalaw tayo ng may pananampalataya, faith. Kaya sa ating mga bukluran po ba ay pinag-aaralan natin ang tungkol sa mga turo ng simbahan. Yan, ang turo ng simbahan, halimbawa yung pinaikling pananampalataya natin, yung the 12 articles of faith. Diba? Yung Apostles' Creed, ginawa po yung 12 artikulo para aralin natin. Diba? Yung Word of God, pinag-aaralan rin din po natin. Kasi yun pong ating turo, nababasa tayo sa dalawa. Una, tinatawag natin sacred scripture, yung nakasulat. At yung pangalawa, yung tinatawag natin sacred tradition. So yung dalawa na yon, ang tawag doon ay deposit of faith. Kinakailangan makarating doon sa grassroots na tinatawag. Doon sa ating mismo na mga laiko, di ba? O yun po yung ating pananampalataya. At saka siyempre, meron tayong sacrament and liturgy. Kinakailangan doon po nanggagaling yung ating pananampalataya sa Diyos. Kasi doon din tayo pupunta sa ating ipinapahayag na pananampalataya na yun, na buhay na walang hanggan. Ayon sa tinuturo sa atin na Eucharistia, di ba? Yung Eucharist. Tapos, yung ating tinatawag na pag-asa. Kaya, yung faith, tapos yung hope. Ayon sa atin sa bukluran, binibigyan ng pag-asa. Kasi di ba hindi lang naman tayo puro dasal? Nakikialam din tayo sa kabuhayan ng ating mga members. Hanggat maaari, nagtutulungan tayong iangat ang buhay pinansyal, ang buhay material ng ating mga members. Tama? Kasi kinakailangan maramdaman ng nasa laylayan ang tinatawag nating pag-asa na dinala ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang buhay, ng kanyang katuruan, ang kanyang pagpapakasakit, kamatayan, at ang muling pagkabuhay at ang pagkakit sa langit. Yung Paschal Mystery. Kinakailangan umasa tayo na pagkatapos sa buhay na ito ay tayo ay pupunta sa kabila. Diba? Yan. So, sa kabilang buhay. Yan. At yung ating pangatlo ay tinatawag na charity or love. Doon sa ating love, sa ating pagmamahal, sa bukluran natin, yun ang kinakailangan umiiral. Diba? Mahalaga yung pananampalataya, mahalaga yung pag-asa. Pero sabi ni San Pablo, ang pinakadakila sa tatlong ito ay ang pagmamahal. Ito yung mananatili. So, ito ngayon yung ating ugali pagdating sa bukluran natin. Amen? May isi-share po ako, para sa mga leaders na nanandirito din, may isi-share din po ako na ano ba ang dapat pag-iisip ng isang miyembro ng isang miyembro ng isang BEC o ng isang small group. Pag sinabing basic kasi ay small, di ba? Ecclesian ay hindi natin ginamit yung church. Kasi pag sinabing church, parang yung universal. Ginamit natin ay ecclesian, no? Pero ibig sabihin po nito ay communities na tayong lahat po ay kinakailangan meron tayong kilos or pag-iisip sa ating ginagawa, sa ating pagsasama-sama bilang mga maliliit na bukluran. Amen? Isi-share ko po ang 5 lang. 5. Ilan nga po isi-share ko? 5. O yung 5 na po yun ay nagsisimula sa letter O, yung number 1. Yung pangalawa ay letter C. Yung pangatlo ay letter F. Yung pangapat ay letter C ulit. At yung panglima ay letter L. O, C, F, C, L. Oy, galing naman. Okay. Okay, sa ating bukluran, ang purpose natin, una, lumalim tayo sa ating
pagkakilala sa Diyos, pananampalataya. Pangalawa, lumalim tayo sa ating magandang pagkakilala sa ating sarili. Pangatlo, lumalim tayo sa ating pagpapahalaga sa ating kapwa, relationship, friendship, di ba? At ang susunod ay lumalim tayo bilang isang nagsasama-samang bayan ng Diyos sa pamamagitan ng ating basic Christian community at sa ng parokya na nakakasakop sa atin. So tayo lumalim bilang naglalakbay na mga mananampalataya na punong-puno ng pag-asa papunta sa Diyos. Amen? Kaya ito ang mahalaga na isa-isip ng bawat isa. Are you ready? Letter O. Game ka na ba? Number 1, openness. Sa grouping natin, bagamat meron